The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After the 5,000 had eaten and were satisfied, Jesus made his disciples get into the boat and precede him to the other side toward Bethsaida, while he dismissed the crowd. And when he had taken leave of them, he went off to the mountain to pray. When it was evening, the boat was far out on the sea, and he was alone on shore. Then he saw that they were tossed about while rowing, for the wind was against them. About the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. He meant to pass by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." He got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astounded. They had not understood the incident of the loaves. On the contrary, their hearts were hardened. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagkatapos po gumawa ng maraming himala, panandaliang nagpahinga si Jesus sa bundok. Panandaliang nagpahinga si Jesus sa bundok. Nagdasal po siya para makausap ang Ama. Pinauna niya ang kanyang mga alagad, sakay ng bangka para makatawid na sila sa kabilang banda ng dagat. Nung siya ay humabol sa kanila, laking takot nila sa kanilang nakita. Pero, heto si Jesus at nagsasabing, "Tatagan niyo ang inyong mga sarili. Ako lang ito." Bakit kayo matatakot? Ako lang to. Madalas po sa buhay natin, kapag bumibisita si Lord, para tayong mga batang nahuling may ginagawang mali. Nagugulat, natatahimik, natatakot. Ito po ang tatlong kadalasang reaksyon natin kapag ang Diyos ay nakita natin nang hindi natin inaasahan. Nagugulat tayo sapagkat hindi natin siya inaasahang bibisita sa buhay natin. We want to see the Lord, pero kapag nandyan na si Lord, gulatan ba to? Surprise party? Gulat na gulat tayo. Daig pa natin ang nanalo sa loto. Gulat. Natatahimik tayo sapagkat walang akmang salita ang makakalarawan sa ating pakikipagkita sa Diyos. Totoo naman talaga, kapag si Lord yung kaharap mo, wala lang. You just appreciate. Tahimik ka lang. Pero sa loob-loob mo, eto na si Lord, eto na si Lord, eto na talaga si Lord. Tayo rin ay natatakot sapagkat isang dakilang nilalang ang bumibisita sa atin. Usually, kapag high ranking, tayo yung bibisita. Pero, eto si Lord, high ranking, pero siya yung bumibisita sa atin. Pero, kailan nga ba po ito nangyayari? Itong pagbisita ni Lord sa buhay natin. Usually po, maraming instances. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay
Bumibisita si Lord to bring us good news. At tayo ay nagugulat. Hindi natin ina-expect. Swerte. Tayo ay natatahimik sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng sobrang kaligayahan. We could not express how joyful we are. Tayo rin ay natatakot sapagkat what if mawala bigla itong kasiyahan na ito? Yun po yung unang situation kapag tayo ay nagwawagi. Pangalawa naman, kapag tayo po ay may dagok sa buhay, may pinagdaraanan, tayo po ay nagugulat sapagkat naghanda tayo pero tila hindi tayo fully prepared. Nagulat tayo sapagkat paanong nangyari ito? Nandito si Lord. Akala ko prepared ako. Hindi pala. Natatahimik tayo sapagkat kapag may masamang nangyari, wala talaga tayong masabi. Andyan na. Natutuliro na lang tayo. Hindi natin alam anong sasabihin, anong gagawin. Tapos, natatakot din tayo. Kasi nga, what if hindi pa to ang bad news? Meron pang worse news. Pero po, kung susuriin po natin ang buhay natin, may panahon po ba na kung saan humiwalay po sa atin ang Diyos? Kasi usually, di ba, akala natin bumibisita lang yung Diyos. Darating, tapos aalis, darating ulit, aalis. Pero hindi ba nanatili sa atin ang Diyos? Ang Diyos po ay palagi nating kasama. Ramdam natin siya. Ramdam natin ang kanyang presensya kapag may mga biyaya tayong natatanggap. Tila napaka-konkreto ng trabaho ng Diyos sa buhay natin kung tayo mismo ang nakakatanggap ng kanyang grasya. Pero may mga pagkakataong tila kailangan nating sumakay sa bangka at umalis palayo sa ating comfort zones upang maabot ang ating mga pangarap. At kapag tayo po ay nakasakay sa bangka, inaakala natin wala na sa tabi natin si Lord. Akala natin porket nasa bangka tayo, nasa laot tayo, nasa gitna po tayo ng karagatan, akala natin tayo ang kapitan. Pero actually po, kahit kailan po sa buhay natin, hindi po tayo kapitan. Si Lord po ang tunay na kapitan ng ating barko. Sa mga panahong iyon, naiisip natin na sa mga panahon ng paglayo o paglisan ay tila mag-isa lamang tayo, mag-isa sa gitna ng dagat. Pero sa totoo lang po, kasama po natin si Jesus sa ating paglalakbay. Hindi man po siya nakasakay sa bangka kasama natin, binabantayan niya pa rin po tayo. Higit nga pong nakakamangha na madalas, sapagkat minsan or madalas, nauuna pa ang Diyos na makarating sa pupuntahan natin. Nandun na po siya, handang salubungin tayo. Kaya nga po, kami po, kapag nagmi-mission works po kami, mission works, pag sinabi po natin, yung nagtatrabaho kami para sa simbahan, pumupunta kami sa ibang lugar, o nagsiservisyo kami sa inyo. Hindi po namin iniisip na kami ay dinadala lang namin si Jesus papunta sa inyo.
Ang ginagawa po namin is, ginagawa lang po namin kayong aware o bukas ang inyong kamalayan na kayo po ay kasama ni Jesus. Ni minsan po, hindi po kayo iniwan ni Jesus. At yun po ang tunay na trabaho ng isang misyonero. Ang gawing aware at conscious ang lahat ng mga tao na kasama nila ang Diyos. Kasi po, kung kami po ang magdadala kay Jesus papunta sa inyo, malamang po, lulubog po kami. Kasi napakabigat po ni Jesus. Hindi po namin kayang kargahin si Jesus. Pero kung lahat po tayo, karga-karga po si Jesus, malamang po, lahat po tayo, protektado po ni Jesus. Yun nga lang, minsan, nakakaligtaan natin na kasama nga pala natin si Jesus. Kaya po, from time to time, kailangan po nating palalahanan ang ating mga kapwa, yung mga taong nakapaligid sa atin. Uy, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Jesus. Huwag po tayong magulat, manahimik, matakot. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Lagi po natin siyang kasama.